Ako si Anna Irovnova, isang 32 taong gulang na freelance Russian medical tourism na mamamahayag at manunulat. Kapag tinanong mo ako kung ano ang tingin ko sa Pilipinas, sasagot ako agad na isa itong bansa na nagbebenta ng murang pantasya sa mga taga-kanluran na gustong magpaliit ng ilong o magpalit lamang ng kasarian. Hindi ko kailanman inisip na mapupunta ako rito at lalong hindi sa isang dahilan na nagpapatibok ng aking puso ng may matinding sakit. Nagsimula ang lahat sa isang sulat na ipinadala mula sa isang ospital sa Moscow. Ang resulta ng biopsy ay nagpakita ng isang bihirang uri ng lymphoma na may survival rate na mas mababa sa 28% sa loob ng 5 taon. Inirekomenda na magsimula agad ng chemotherapy. Umiyak si mama hanggang sa mawalan ng malay, nanginginig ang kapatid ko. At ako, binuksan ko ang aking laptop at naghanap ng lymphoma treatment abroad. Ang lumabas sa top result ay isang ospital sa Maynila, 3 beses na mas mura kaysa sa Moscow at puno ng review mula sa mga taga-Europa. Tumawa ako ng palihim. Siguradong isang ospital na ginawa para lukuhin ang mga dayuhan. Ngunit nang magkuwento ang doktor sa Moscow tungkol sa 6 na buwang pila at sa mga gamot na kinukulang dahil sa digmaan, nag-book ako ng flight kinagabihan ding iyon. Noong Nobyembre 12, 2025, lumapag ang eroplano sa paliparan ng NAIA bandang 3 a.m. Ang init at halumigmig ay dumidikit sa aking damit. Ang amoy ng adobo ay umaalpas mula sa isang 24 oras na kainan. Hinila ko ang aking maliit na maleta, 3 set lang ng damit, isang laptop at isang notebook na handa kong sulatan ng artikulong pinamagatang "Ang malupit na katotohanan ng paggamot sa kanser sa Pilipinas." Balak kong kolektahin ang lahat ng ebidensya, litrato ng maruming banyo, litrato ng doktor na hindi malinaw mag-Ingles, litrato ng mga instrumentong medikal na mukhang luma mula pa sa Soviet era. Pagkatapos, babalik ako sa Moscow sa loob ng 10 araw. Ipapadala ang manuskrito sa mga editor, tatanggap ng malaking bayad, at babalaan ang lahat ng Ruso na huwag maniwala sa murang propaganda ng paraiso. Ngunit mula sa unang hakbang ko sa makintab na sahig ng paliparan, nagsimulang hindi masunod ang plano. Isang immigration officer ang tumingin sa pasaporte ko at nagsalita ng Ruso Anna Irovnova. Purong accent ng Moscow. Nagulat ako kaya nakalimutan kong sumagot. Ngumiti siya at iniabot sa akin ang isang maliit na puting papel. Nakasulat dito sa sulat kamay, "Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sana ay gumaling ka agad," kasama ang isang larawan ng isang lilang waling-waling na iginuhit ng marker pen. Ipinasok ko iyon sa bulsa ng aking damit nang hindi pinapansin, iniisip na isa lamang itong marketing strategy. Ang taxi na inayos ng ospital ay isang malinis na puting Toyota. Ang driver ay nakasuot ng light yellow polo shirt at may name tag na Kuya Jose. Binuksan niya ang pinto at nagbigay ng magalang na ngiti. Umupo ako at sinabi sa Ingles, "Dadalhin mo ako sa ospital ng Maynila sa pinakamabilis na paraan." Tumango siya at pinindot ang pindutan sa GPS device. Lumabas sa screen ang isang berdeng ruta na may tinatayang oras na 42.7 minuto. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada sa Maynila bandang 4:30 a.m. ay punong-puno pa rin ng traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Bumuntong hininga ako ng malakas. Tingnan mo, isang papaunlad na bansa. Tumingin si Kuya Jose sa rear view mirror at ngumiti. May traffic talaga, ma'am, pero ang mga ambulansya, hindi kailanman na traffic. Akala ko sasagutin ko siya na pareho lang sa Moscow, ngunit bago ako makapagsalita, isang ambulansya ang nagbukas ng sirena ng mahina. Lahat ng sasakyan sa aming lane ay agad na naghiwalay sa 2 panig na para bang may nagwawagayway ng kamay at nag-uutos. Dumaan ang ambulansya ng walang sagabal kahit isang segundo. Natahimik ako. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa aking dibdib na para bang mayroong gumigiba sa pader na itinayo ko. Nang lumiko ang sasakyan patungo sa kalye ng ospital, ang kulay kahel na ilaw mula sa poste ay tumama sa sign ng oncology unit, puting letra sa madilim na asul. Huminga ako ng malalim, sinabi sa sarili ko. Tapos na ito sa loob ng ilang araw. Kolektahin ang ebidensya at bumalik. Ngunit hindi ko pa alam na ang susunod na 2 linggo ay magiging panahon na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Ang mahinang amoy ng sampaguita ay lumutang mula sa florera sa reception counter. Isang nurse ang ngumiti at nagsalita sa malambing na Ingles. "Magandang umaga po, kayo po ba si Miss Anna? Handa na po ang inyong kwarto."
Inabot niya sa akin ang isang lilang waling-waling manipisang petals ngunit nakakagulat na matibay na para bang sinasabi sa akin na ang tila marupok ay maaaring mas matibay kaysa sa iniisip mo. Kinuha ko ang bulaklak nang hindi namamalayan at sinundan ang nurse patungo sa elevator. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot sa cancer, kundi dahil sa pakiramdam na mayroong magigiba at hindi pa ako handang tanggapin iyon. Unang umaga ko sa ospital ng Awa sa Maynila, nagising ako sa tunog ng kalapati na humuhuni sa bintana. Ang ginintuang sikat ng araw ay tumama sa cream-colored lace curtains. Ang kwarto ng pasyente sa ika-12 palapag ay 2 beses na mas malaki kaysa sa kwarto ko sa Moscow. May sofa bed para sa kamag-anak, maliit na refrigerator, malaking TV, at pinakamahalaga, nakakatakot na tahimik. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin. Ang refleksiyon ay isang babaeng may maputlang blonde na buhok, malalim ang mata, nakasuot ng light blue na damit pasyente na may subtle tropical flower print. Pinagtawanan ko ang sarili ko. Tingnan mo, Ana. Ito ang gusto mong makita, hindi ba? Ang parehong nurse, si Ate Joy, ay kumatok ng mahina sa pinto. May dala siyang tray ng almusal, lugaw na may isda, oatmeal at sariwang orange juice. Kainin niyo po muna. Darating ang doktor bandang 9 a.m. Itinaas ko ang kamay ko bilang pagtanggi. Hindi ako kumakain ng pagkain sa ospital. Ngumiti si Ate Joy, hindi nakipagtalo, iniwan ang tray at umalis. Agad kong binuksan ang laptop ko, kumuha ng litrato ng pagkain ng sobrang linis na banyo at sumulat ng nota, kalinisang pang 5-star hotel, ngunit ang presyo ay masyadong mura para maging totoo kahina-hinala. 8:55 a.m. May kumatok ulit sa pinto. Sa pagkakataong ito, 3 doktor ang pumasok ng sabay-sabay. Ang nangunguna ay isang lalaki sa early 50s. May kaunting uban, nakasuot ng manipis na salamin. Ang name tag ay Dr. Rafael Hizon. Sa likod niya ay isang babaeng doktor at isa pang lalaking doktor na may hawak na tablet. Itinaas ni Professor Hizon ang kanyang kamay sa isang magalang na pagbati bago magsalita. Magandang araw po, Miss Ana. Ako po ang inyong attending physician. Pwede po ba akong magsalita ng Ingles? Malinaw ang kanyang American accent. Binuksan niya ang tablet. Lumabas sa screen ang CT scan ko na ipinadala mula sa Moscow, ngunit ang larawan ay mas malinaw kaysa sa nakita ko. Nagsagawa kami ng muling pagsusuri gamit ang AI ng aming ospital. Nakakita kami ng 1.8 cm na tumor sa lymph node sa kanang leeg at 3 pang maliliit na spot sa dibdib. Natahimik ako. Sa Moscow, isang malaking tumor lang ang sinabi nila. I-swipe ni Professor Hizon ang screen. Lumabas ang isang berde at pulang graph. Nagsagawa kami ng genomic sequencing mula sa tissue sample na ipinadala ng Moscow. Nakita namin ang BCL2 at MYC gene mutations. Ito ay isang subtype na tumutugon ng mahusay sa bagong targeted therapy na gamot, ang venetoclax, kasama ang obinutuzumab. Sumimangot ako. Ang gamot na iyon ay hindi pa rehistrado sa Russia. Ngumiti siya. Mayroon kami rito at sakop ng inyong insurance. Bago pa ako makapagtanong, nagsalita ang babaeng doktor sa tabi niya. Ako po ang clinical pharmacist. Ia-adjust po namin ang dosis batay sa creatinine clearance ninyo bawat linggo at i-check ang uric acid ninyo araw-araw para maiwasan ang tumor lysis syndrome. Napanganga ako. Sa Moscow, sinabi lang ng mga doktor na kailangan ko ng tradisyonal na chemotherapy. Isinara ni Professor Hizon ang tablet. Ngayon, magsisimula kami sa paglagay ng central line at bukas po ay ibibigay na namin ang unang gamot. Ang kumpletong tugon sa inyong kaso sa aming ospital ay 82%, 15% na mas mataas kaysa sa average ng mundo. Nagbigay siya ng isang magalang na ngiti at umalis. Tahimik akong nakaupo sa kama, blanko ang isip. Pumasok ulit si Ate Joy, nakita ang ekspresyon ko at ngumiti. Napakagaling ni Dr. Hizon. Ano po? Nag-training po siya sa Memorial Sloan Kettering ng 3 taon. Pero sinabi niya na gusto niyang bumalik dito para gamutin ang mga Pilipino. Nagbulong ako. Bakit marami kayong international patients? Tumawa ng mahina si Ate Joy kasi gusto po naming ipakita sa mundo na kayari ng mga Pilipino at hindi kami nagpapahuli. Kinahapunan, dinala ako sa maliit na operating room para sa paglagay ng central line. Malamig ang operating room at ang amoy ng alcohol ay malakas. Tumingin ako sa paligid.
Mukhang luma talaga ang mga instrumentong medikal, lumang brand ng heart monitor, maliit at kupas na screen ng ultrasound. Itinaas ko ang aking telepono upang kunan ng litrato, magandang ebidensya. Pumasok ang anesthesiologist, isang maliit na babaeng may maikling buhok. Magandang araw po, ako po si Dr. Jana. Iiniksiyunan po kita ng local anesthesia. Malinaw siyang mag-Ingles at itinaas niya ang ultrasound machine. Ang maliit na screen ay nagpakita ng malinaw na larawan ng aking ugat, parang 3D. Isang beses lang niya itinurok ang karayom, perpekto, hindi masakit. Natahimik ako. Muli, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Pagsapit ng gabi, nagdala si Ate Joy ng hapunan, sinigang na hipon, inihaw na isda na may kalamansi at brown rice. Ang amoy ng sampalok at kalamansi ay kumalat sa hangin. Tumanggi pa rin ako. Ngunit ang tiyan ko ay tumunog ng malakas. Sa huli, sumandok ako ng isang kutsara. Ang lasa ay maasim, maalat, at umaliwalas na halos maiyak ako. Inubos ko lahat. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop para isulat ang artikulo. Ang aking mga daliri ay huminto sa ibabaw ng keyboard. Naroon pa rin ang mga litrato ng lumang kagamitan, ngunit binura ko iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang mga ilaw ng Maynila. Ang traffic ay mahaba pa rin, parang isang ahas. Ngunit sa gitna ng traffic, nakita ko ang isa pang ambulansya na mabilis na dumaan. Naghiwalay ang lahat ng sasakyan. Nang walang pulis na nag-uutos, isinara ko ang laptop, kinuha ang lilang waling-waling na ibinigay sa akin ni Ate Joy kahapon. Sariwa pa rin ang petals. Inilagay ko iyon sa bedside table at humiga. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot sa kanser, kundi dahil sa pakiramdam na ang pader na itinayo ko ay nabibitak at hindi pa ako handang tanggapin iyon. Araw 3 sa ospital. Nagising ako na may kirot sa kanang leeg. Ang central line na bagong lagay kahapon ay kumikirot pa rin. Pinindot ko ang call button ng nurse nang may inis. Iniisip na maghihintay ako ng 1 oras. Wala pang 40 segundo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Joy kasama ang 2 pang nurse. Ang isa ay may dalang tray ng gamot. Ang isa ay may hawak na vital signs monitor. Saan po ang masakit, miss? Ana? Itinuro ko ang leeg ko. Agad na tumawag si Ate Joy kay Dr. Jana sa video call. Sumagot si Dr. Jana sa loob ng 10 segundo. Bigyan po ng 2 mg morphine 4. Dahan-dahan. I-check ulit ang sugat. Pumasok ang gamot sa ugat. At ang sakit ay dahan-dahang nawala, parang isang himala. Tahimik akong nakahiga, nakatingin sa kisame. Ang galit na inihanda ko para sa mabagal na sistema ay naging pagkamangha na hindi masabi. 9 a.m. Pumasok si Professor Hizon kasama ang 7 miyembro ng team ng doktor. Ang pagpasok ay parang isang ritual. Lahat sila ay nagbigay ng magalang na ngiti bago magsimula. Magandang araw po, Miss Ana. Ngayon po ay ibibigay namin ang unang dosis ng obinutuzumab. Lumabas sa screen sa tabi ng kama ang isang 3D graphic ng aking katawan. Ang tumor ay naka-highlight sa pula. Ang gamot na ibibigay ngayon ay na-visualize bilang mga asul na molekula na lumulutang at pumapalibot sa tumor. Napakaganda ng larawan, kaya nakalimutan ko na ito ay paggamot sa kanser. Isang babaeng doktor na nagngangalang Dr. Pin ang umupo sa tabi ng kama. Nag-Ingles siya ng dahan-dahan, ngunit malinaw. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng allergic reaction sa loob ng unang 30 minuto. Ibababa po namin ito ng napakabagal at babantayan namin ang inyong kondisyon bawat 5 minuto. Kung makaramdam po kayo ng pangangati sa lalamunan, hirap huminga o mabilis na tibok ng puso, itaas niyo po agad ang kamay ninyo. Tumango ako, ngunit sa loob ay nangungutya pa rin ako, naglalaro lang sila na nag-aalala. Nagsimulang dumaloy ang gamot sa ugat. Unang patak, pangalawang patak, pangatlong patak. Sa ika-26 na minuto, naramdaman ko na parang may langgam na umaakyat sa dibdib ko. Nagsimulang manhid ang kamay ko. Agad kong itinaas ang kamay ko. Tumahimik ang buong kwarto. Sumigaw si Professor Hizon ng mahina. Itigil ang gamot. 3 nurse ang tumakbo ng sabay-sabay. Ang isa ay nag-iniksyon ng adrenaline, ang isa ay hydrocortisone, at ang isa ay nagbigay sa akin ng oxygen. Nangyari ang lahat sa loob ng wala pang 10 segundo. Nahirapan akong huminga ngunit hindi ako nag-shock. Hinawakan ni Professor Hizon ang kamay ko. Napakagaling mo at naitaas mo agad ang kamay mo. Kung mas matagal pa ito ng 30 segundo, maaaring mapanganib.
Binalingan niya ang team at inutusan silang bawasan ang rate ng pagbibigay ng gamot ng 50% at dagdagan ang pre-med sa 20 mg dexamethasone. Nakahiga akong tahimik, tumulo ang luha nang hindi ko namamalayan, hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto ko na kung ito ay nangyari sa Moscow, baka namatay na ako mula pa sa pangatlong patak. Kinahapunan, ganap na nawala ang allergic reaction at ang natitirang gamot ay dumaloy ng maayos. Nakaupo ako at nakatingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mahabang traffic, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita. May isang maliit na babae na nakatayo sa tabi ng isang motorsiklo. Nakasuot siya ng puti at asul na uniform ng paaralan. Nagbigay siya ng magalang na ngiti sa ambulansya na dumaan. Nagbigay rin ng ngiti ang driver ng motorsiklo. At ang lahat ng sasakyan sa paligid ay nagbigay rin ng sunod-sunod ng ngiti, isang alon ng paggalang na kumalat sa buong kalsada. Kinuha ko ang aking telepono upang kunan ng video, ngunit sa huli ay binura ko iyon. Naramdaman ko na ang larawang ito ay hindi dapat gamitin bilang ebidensya. Dapat itong itago sa aking puso. Pagsapit ng gabi, nagdala ulit si Ate Joy ng lugaw na may tinapa at sariwang hipon. Inubos ko iyon ng walang imik. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Bukas po, dadalhin kayo ni Doktor sa rooftop garden. Maraming waling-waling doon. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang laptop ko. Ang malupit na katotohanan ng paggamot sa kanser sa Pilipinas ay blanko pa rin. Nag-type ako ng unang pangungusap at binura iyon. Nag-type ako ulit at binura ulit. Sa huli, nag-type ako ng isang pangungusap. Siguro, nagkamali ako sa simula. Pagkatapos, isinara ko ang computer. Kinuha ang lilang waling-waling na nagsisimula ng matuyo. Inilagay iyon sa ilalim ng unan at humiga. Sa labas, malakas pa rin ang ingay ng traffic. Ngunit sa pagkakataong ito, parang tunog iyon ng puso ng lungsod na mabilis na tumitibok para sa isang taong hindi nila kilala. At sa pagkakataong ito, nagsimulang tumibok ang puso ko sa parehong ritmo ng hindi ko namamalayan. Araw 5. Nakalakad na ako nang hindi kailangan ng tulong. Nagdala si Ate Joy ng asul na wheelchair. Punta po tayo sa rooftop garden. Naghihintay po si Dr. Hizon. Sumakay kami sa elevator patungo sa ika-22 palapag. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng basang lupa at sampagita. Ang rooftop garden ay kasing laki ng football field. May 4 meter na artipisyal na talon, nakabitin ang mga lilang waling-waling mula sa glass ceiling. 2 kalbong pasyente na bata ang nagdidilig ng sampagita. Nakatayo si Professor Hizon sa tabi ng isang salad bed. Nakasuot siya ng puting lab gown ngunit may hawak na maliit na dulos sa kamay. Nang makita niya ako, nagbigay siya ng isang magalang na ngiti. Ang bahaging ito ay tinulungan ng mga pasyente at ng kanilang mga kamag-anak na itanim. Nakakatulong ito upang mapayapa ang isip at bawasan ang stress ng 27% batay sa aming pananaliksik. Tumingin ako sa paligid. Ang oxygen monitor ay nakadikit sa daliri ng isang kalbong bata, ngunit tumatawa ng malakas ang bata kasama ang kanyang lola na nagdidilig ng oregano. Ang larawang ito ay hindi kailanman pumasok sa isip ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Miss Ana, may sorpresa ako sa inyo ngayon. Binuksan niya ang pinto ng isang maliit na glass room. Sa loob ay isang maliit na laboratorio, may isang puting PCR machine, at isang maliit na robot na hindi aabot sa baywang ko ang taas na gumagalaw. Ito po si Botong, ang robot na binuo namin. 4 na beses na mas mura kaysa sa Japan, ngunit mas marami ang nagagawa. Itinaas ng robot ang braso nito. Ang screen ng mata ay naging hugis puso at nagsalita sa wikang Ruso na may purong accent ng Moscow. Anna, zdravstvuy. Napanganga ako. Lumapit ang robot at huminto sa harap ko. Inabot nito ang maliit na kamay nito. Sa palad ay may mint-flavored na candy. Para po sumigla kayo. Isang malinaw na boses ng batang babaeng Pilipino. Kinuha ko ang candy nang hindi namamalayan. Ngumiti ang propesor. Si Botong ay konektado sa AI system ng ospital. Alam niya ang resulta ng dugo ninyo sa real time at alam niyang gusto mo ng mint mula sa inyong kasaysayan ng pag-order ng pagkain. Tumawa ako nang hindi sinasadya ang una kong tawa sa loob ng 3 buwan. Kinahapunan, dinala ako sa radiation therapy room, isang lumang accelerator machine. Sumimangot ako agad. Ang luma ng machine na ito, doktor. Tumawa ng mahina ang radiation oncologist na nagngangalang Dr. Ton. Luma po.
pero mas tumpak kaysa sa mga bago sa maraming ospital sa Europa. Binuksan niya ang computer. Lumabas ang 4D image ng tumor ko. Ina-adjust po namin ang radiation beam para sumunod sa inyong paghinga. Ang tumor ay gumagalaw kasabay ng inyong baga, kaya iginagalaw namin ang radiation para sumunod na nagpapababa ng side effects ng 40%. Umugong ng mahina ang lumang machine, ngunit sa screen, nakita ko ang radiation beam na kumukurba ng tumpak, iniiwasan ang puso at baga ng maganda. Tahimik akong nakahiga sa radiation bed. Umiyak ulit ako. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na niyayakap ako ng malumanay na katumpakan. Pagsapit ng gabi, dinala ako ni Ate Joy sa ground floor cafeteria. May mga sign na nagsasabing halal corner, vegetarian corner, at kakanin corner. Ang kari-kari ay maanghang at matamis. Sa tabi ko ay isang maliit na batang Arabo na kumakain ng halo-halo. Nagbigay siya ng magalang na ngiti sa akin. Nagbigay ako ng ngiti pabalik ng hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang aking email mula sa editorial office sa Moscow. Ana, huli na ang iyong artikulo ng 2 araw. Kailangan namin ng scoop tungkol sa maruming ospital sa Pilipinas at mga inkompetenteng doktor. Ipadala ito sa lalong madaling panahon. Tahimik akong nakaupo sa harap ng screen. Ang mga daliri ko ay nakalapag sa keyboard, ngunit hindi makapag-type. Tumayo ako. Naglakad patungo sa bintana. Tumingin ako pababa. Ang rooftop garden ay may maliwanag na spotlight. Ang mga lilang waling-waling ay umuugoy. Si Botong ay naglalakad kasama ang isang kalbong bata. Tumawa ng malakas ang bata. Kinuha ko ang aking telepono upang kunan ng video at pagkatapos ay binura iyon. Kinunan ko ulit at binura ulit. Sa huli, nag-record ako ng maikling video, ipinadala iyon kay mama at sa kapatid ko sa Moscow. Walang salita, mga larawan lang ni Botong na nagsasalita ng Ruso at ang kalbong bata na nagbibigay ng magalang na ngiti. Sumagot si mama sa loob ng 10 segundo isang voice message na umiiyak. Anak, salamat sa Diyos at dinala ka niya roon. Isinara ko ang telepono. Umupo ako sa sahig, yumakap sa aking mga tuhod, umiiyak ng tahimik. Ang pader na matagal ko nang itinayo ay nagsimulang gumuho ng mas malala at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung gusto ko pa itong ayusin. Araw 7. Naghihintay ako sa maliit na conference room sa ika-17 palapag. Ang sign sa pinto ay nagsasabing Multidisciplinary Tumor Board, Lymphoma. Ang schedule ay nagsasabing magsisimula sa 8 a.m. ngunit 8 a.m. na at wala pa rin. Bumuntong hininga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ng litrato ang orasan na may caption sa isip. Tingnan mo. Mabagal talaga ang bansang ito. 8:08 a.m., isa-isang bumukas ang mga pinto. Pumasok si Professor Hizon, kasunod ang radiation oncologist, si Dr. Pin, ang cancer nurse, dietitian, psychologist, at social worker 11 tao sa kabuuan. Lahat sila ay nagbigay ng magalang na ngiti sa akin ng sabay-sabay at umupo. Ngumiti si Professor Hizon. Pasensya na po sa pagkaantala. Kailangan po naming makipag-usap sa pamilya ng isang 9 na taong gulang na bata. Nagkaroon po siya ng mataas na lagnat at kailangan po naming baguhin ang kanyang chemotherapy plan. Natahimik ako. Ang inis ay natigil sa lalamunan ko. Nagbukas ang isang malaking screen. Ang scan ko ay ipinakita kasama ang isang berdeng graph. Nagsimula ang radiation oncologist. Ang tumor sa kanang leeg ay bumaba na ng 42%. Ngunit ang tumor sa dibdib ay 18% pa lang. Iminumungkahi ko na magdagdag ng 3 beses na SBRT. Itinaas ng pharmacist ang kamay niya. Kung magdaragdag ng radiation, kailangan nating bawasan ang venetoclax ng 25%. Kung hindi, mapanganib ang thrombocytopenia. Nagpatuloy ang dietitian. Mababa ang kinakain ni Miss Anna na brown rice. Iminumungkahi ko na dagdagan ang protein formula mula sa munggo na hinaluan ng vitamin D upang mabayaran ang nabawasang pagsipsip mula sa gamot. Ang psychologist ay nagsalita sa isang malambing na tono. Nagkaroon po kayo ng 3 bangungot kagabi. Iminumungkahi ko na dagdagan ang art therapy session sa 2 beses sa isang linggo at hayaan si Botong Robot na bantayan kayo sa gabi. Sa huli, itinaas ng social worker ang kamay niya. Nakatanggap po kami ng email mula sa editorial office sa Moscow na humihingi ng inyong medical information para makasulat ng artikulo. Hihingin po namin ang inyong pahintulot kung papayagan niyo po kami. Nagulat ako kaya nanigas ako.
Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Mahinang nagsalita si Professor Hizon. Dito po, naniniwala kami na ang pasyente ang may-ari ng kanilang sariling impormasyon. Kung hindi po kayo komportable, tatanggihan po namin iyan agad. Tumahimik ang kwarto. Tiningnan ko ang orasan. Tumagal na ang meeting ng 47 minuto, ngunit nakaupo pa rin sila, naghihintay sa sagot ko. Huminga ako ng malalim. Tumanggi po ako. Tumango silang lahat. Walang nagtanong ng dahilan. Itinaas ni Professor Hizon ang kanyang kamay. Salamat po sa inyong tiwala. Itutuloy po namin ang bagong plano. Nagtapos ang meeting bandang 9:15 AM 1 oras at 15 minuto na huli sa schedule. Ngunit naramdaman ko na ito ang pinakamabilis na 1 oras at 15 minuto sa buhay ko. Kinahapunan, dinala ako sa art therapy room. Ang puting kuwarto ay may mahinang amoy ng oil paint. Ang art teacher na nagngangalang Guro Mila ay nagbigay sa akin ng A1 paper at watercolor. I-drawing mo ang pinakakinakatakutan mo. Kinuha ko ang brush at iginuhit ang isang malaking itim na tumor na napapalibutan ng matataas na pader. Pagkatapos, iginuhit ko ang sarili ko na nakatayo sa labas ng pader, walang armas. Tiningnan ni Guro Mila ang larawan at ngumiti. Ngayon, butasan natin ang pader na iyan. Kumuha siya ng maliit na cutter blade, ginupit ang gitna ng pader upang maging hugis pinto at ipinasok ang isang maliit na lilang papel hugis waling-waling. Minsan, ang pinto ay wala sa harap natin. Kailangan nating gawin iyon. Umiyak ako sa gitna ng kuwarto. Niyakap ako ni Guro Mila nang walang salita. Pagsapit ng gabi, naglakad si Botong Robot patungo sa kwarto ko. Ang screen ng mata ay naging hugis puso, nagsasabing, "Ana, sweet dreams." Nagkwento siya ng isang Russian fairy tale tungkol kay Alek Tocek gamit ang malinaw na boses ng batang babaeng Pilipino. Nakatulog ako habang nakikinig. Napanaginipan ko na naglalakad ako sa isang waling-waling garden. Ang dating matataas na pader ay naging maluwag na waling-waling vines. Itinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang mga vines at naghiwalay iyon. Inilalantad ang kalbong bata na nakangiti sa loob. Umaga ng araw 8. Nagising ako at binuksan ang laptop ko. Ang file ng artikulo ay blanko pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-type ako ng bagong pangalan. Dati, inisip ko na ang pagiging mabagal ay pagkabigo. Ngunit dito, itinuro sa akin na minsan, ang pagiging mabagal ay ang paghinto upang tiyakin na walang naiwan. Sinave ko ang file at tumayo. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang traffic ay mahaba pa rin, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang isa pang ambulansya at nakita ko ang mga tao na nagbigay ng sunod-sunod ng ngiti. Itinaas ko ang kamay ko at nagbigay ng ngiti pabalik nang hindi ko namamalayan. Ang pader sa puso ko ay gumuho at ang unang liwanag ng bagong araw ay tumatama sa loob. Araw 10, lumabas ang resulta ng dugo. Ang white blood cell count ay napakababa, mas mababa kaysa sa normal. Umupo si Professor Hizon sa tabi ng kama. Hindi siya nakangiti, hindi tulad ng dati. "Miss Ana, pinahina ng venetoclax ang inyong bone marrow pansamantala. Kailangan nating itigil muna ang gamot na ito at bigyan kayo ng GCSF upang pasiglahin ang bone marrow." Nagtanong ako, nanginginig ang boses ko. "Gaano katagal ititigil?" Bumuntong hininga siya ng mahina. 4 na araw man lang, pero sa panahong ito, gagamitin namin ang isa pang lumang machine na inireklamo mo dati na luma. 3 PM. Dinala ako sa basement. Ang sign ay nagsasabing apheresis unit, itinatag 1993. Mukhang luma talaga ang kuwarto. Kupas na cream-colored na dingding, mababa ang kisame. Ang lumang cell separator machine na kinunan ko ng litrato nang may pagmamalaki ay naroon. Ang sign sa tabi ng machine ay nagsasabing, tuloy-tuloy na ginagamit sa loob ng 32 taon. Hindi kailanman nasira. Isang senior nurse na nagngangalang Tita Norma, mga 60 taong gulang, ang nagbigay ng magalang na ngiti at ngumiti. Ang machine na ito ay inalagaan ko mula pa noong 5 taong gulang ang anak ko. Ngayon, iipunin namin ang inyong stem cells kung sakaling kailanganin sa emergency. Isang malaking karayom ang tumusok sa ugat sa kaliwang braso ko. Ang matingkad na pulang dugo ay dumaloy palabas papunta sa lumang machine na umuugong ng mahina. Ang mga cell ay hinihiwalay sa pamamagitan ng centrifugal force. Ang puting stem cells ay dumaloy pababa sa isang plastic bag. Ang natitirang dugo ay dumaloy pabalik sa ugat sa kanang braso ko. Nakahiga akong nakatingin sa lumang machine.
Ang makitid na screen ay nagpapakita ng mga lumang digital na numero. Luma, ngunit ang mga numero ay tumataas ng tuloy-tuloy, hindi nag-iiba. Nakaupo si Tita Norma sa tabi ko, naghahawi ng sinulid. Ang machine na ito ay nakatulong na sa daan-daang bata na may thalassemia. Bata pa si Dr. Hizon noon. Ngayon ang anak ko ay isang engineer na sa Japan. 4 na oras ang lumipas, puno na ang stem cell bag. Nagbigay ng magalang ng ngiti si Tita Norma sa lumang machine. Salamat at nanatili kang matibay. Umiyak ako ulit. Sa pagkakataong ito, tumatawa ako. Inisip ko na ang lumang machine ay lumang teknolohiya. Ngumiti si Tita Norma. Ang lumang machine ay parang matatandang tao. Kung inaalagaan ng mabuti, magtatagal pa iyan. Niyakap ko si Tita Norma. Niyakap ko ang lumang machine. Niyakap ko ang amoy ng disinfectant na kinamumuhian ko dati. Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa kwarto ko. Naghihintay si Botong Robot sa harap ng pinto. Ang screen ng mata ay hugis puso. Nagsasabing, Anna, 320 by 60 grass, you are loved. Tumawa ako hanggang sa lumuha. Niyakap ko ang maliit na robot. Sumagot ito gamit ang malamig na braso na nakakagulat na nakakaramdam ng init. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang email mula sa editorial office. Ang subject ay urgent, nasaan ang artikulo. Ang nilalaman, kung hindi mo ito ipapadala sa loob ng 48 oras, puputulin namin ang kontrata at idedemanda ka para sa pinsala. Tahimik akong nakaupo, nakatingin sa lilang waling-waling na tuyo na, ngunit may mahinang amoy pa rin. Nag-type ako ng sagot, bigyan niyo ako ng 72 oras pa. May mahalaga akong isusulat ulit. At pagkatapos, nagbukas ako ng bagong file. Pinangalanan itong Ang Himala ng Lumang Machine at ang Pusong Hindi Kailanman Tumanda. Nag-type ako ng tuloy-tuloy hanggang 3 AM. Inilalahad ang lahat, ang 32 taong gulang na machine, si Tita Norma na naghahawi ng sinulid. Ang bata na may thalassemia na ngayon ay isang engineer at ang aking sariling stem cells na naka-frozen sa 196 degrees. Araw 11. Pumasok si Professor Hizon, may dalang bagong resulta ng dugo. Umakyat na ang white blood cells mo. Puwede na nating simulan ulit ang gamot bukas. Tumingin siya sa mukha ko. Mukha kang masigla. Ngumiti ako. Kasi nakita ko na ang ilang bagay ay luma pero hindi kailanman luma. At ang ilang tao ay matanda na pero nakakapagligtas pa rin ng buhay araw-araw. Nagbigay siya ng isang magalang na ngiti. Salamat sa pagkakita mo. Kinahapunan, naglakad ako patungo kay Tita Norma sa apheresis room. Inabot ko sa kanya ang isang bagong lilang waling-waling. Salamat sa pag-aalaga mo sa lumang machine at sa akin. Ngumiti si Tita Norma. Ang lumang machine ay parang matatandang tao, ate. Kung inaalagaan ng mabuti, magtatagal pa iyan. Niyakap ko si Tita Norma. Niyakap ko ang lumang machine. Niyakap ko ang amoy ng disinfectant na kinamuhian ko dati. Nang gabing iyon, nakahiga ako. Nakatingin sa kisame sa huling pagkakataon. Naramdaman ko ang central line na hindi na masakit. Naramdaman ko ang white blood cells na dumarami. Naramdaman ko ang pader sa puso ko na gumuho na ng ganap. At naramdaman ko ang isang bagay na nagsisimulang mabuo ulit. Isang bagay na mainit, matibay, at puno ng pag-asa. Tulad ng lilang waling-waling na. Kahit manipis ang petals, malalim ang ugat at hinding-hindi matutumba. Araw 12. Number 47 AM. Nagring ng malakas ang telepono sa bedside table tumawag mula sa Moscow. Kinuha ko iyon ng nanginginig ang kamay. Agad na nagsalita ang editor-in-chief. Anna, ano itong artikulo na ipinadala mo kagabi? Ang file na ipinadala ko bandang 4 AM ay pinamagatang Ang Himala ng Lumang Machine at ang Pusong Hindi Kailanman. Tumanda 20 pahina na puno ng litrato ni Botong Robot, ni Tita Norma, ng mga kalbong bata, ng rooftop garden, at ang huling pangungusap na isinulat ko ng may luha. Ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng murang pantasya, ngunit nagbebenta ng tunay na pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sumigaw ang editor. Iyan ay isang advertisement. Binayaran ka namin para sabihin ang malupit na katotohanan, hindi para magbenta ng pantasya. Huminto siya. Kung hindi mo ipapadala ang orihinal na bersyon na ipinangako mo bago magtanghali ngayon, idedemanda ka namin para sa pinsala na 50,000 euros at isusumite ang kaso sa Russian Journalists Federation. Hindi ka na makakakuha ng trabaho sa Europa habang buhay. Nahulog ang telepono sa sahig.
Napaupo ako sa sahig. Mabilis ang tibok ng puso ko, masakit ang dibdib ko. Lumabas sa isip ko ang larawan ni Mama na may sakit sa Moscow, ang paggamot niya ay 1,200 euros bawat buwan. Ang pera na ipinapadala ko sa bahay bawat buwan. Kung mawawala ko ang trabahong ito, tapos na ang lahat. Binuksan ko ang laptop ko. Ang lumang file ay naroon pa rin. Pinamagatang, ang malupit na katotohanan ng paggamot sa kanser sa Pilipinas, 7 pahina na puno ng litrato ng lumang machine, ang banyo na sinabi ko na marumi, at ang pangungusap na isinulat ko ng may galit. Ang mga ospital sa Pilipinas ay mga pabrika na gumagawa ng maling pag-asa. Tinitigan ko ang 2 files. Ang bagong file ang katotohanan na nakita ko ng aking mga mata. Ang lumang file ang katotohanan na gusto kong paniwalaan para sa pera. Nanginginig ang kamay ko. Nag-click ako upang buksan ang lumang file, pinindot ang Ctrl+A at inilagay ang daliri ko sa delete button. Ngunit hindi pinindot. May kumatok sa pinto. Nakatayo si Ate Joy sa harap ng pinto. May dalang tray ng almusal. Nang makita niya ang mukha ko, nagulat siya. "Miss Ana, ano pong nangyari?" Umiyak ako at sinabi sa kanya ang lahat, ang pera, si Mama, ang kontrata, ang demanda. Umupo si Ate Joy sa tabi ko. Niyakap ako ng tahimik sa loob ng mahabang panahon at mahinang nagsalita. "Mayroon po kaming Chinese patient dito dati. Isa siyang malaking negosyante. Dumating siya na may end-stage liver cancer. Nag-alok siya ng 1 milyon kay Dr. Hizon para unahin ang pila. Ngunit tumanggi ang doktor. Dahil may isang batang Pilipino mula sa probinsya ang naghihintay sa pila, ang bata ay walang kahit isang kusing. Sa huli, pinili ng doktor ang bata muna. Galit na galit ang negosyante. Ngunit 6 na buwan ang lumipas, bumalik siya para magpasalamat dahil ang paghihintay na iyon ay nagpakita sa kanya na ang buhay ay hindi sinusukat sa pera. Umiyak ako ng mas malakas. Tumayo si Ate Joy. Binuksan niya ang cabinet sa tabi ng kama at kumuha ng makapal na puting sobre. Ito po ay sulat mula sa isang pasyente na dating nasa kwartong ito. Hiniling niya na ibigay iyan sa susunod na pasyente na nalilito. Isang piraso lang ng papel ang nasa loob ng sobre, nakasulat sa Ingles. "Dear next patient, kapag kailangan mong pumili sa pagitan ng pera at katotohanan, piliin mo ang katotohanan dahil ang pera ay makakabili ng pansamantalang pantasya, ngunit ang katotohanan ay makakabili ng walang hanggang buhay." Mula sa isang taong nakatayo sa puntong ito, 3 taon na ang nakakaraan na ngayon ay gumaling na. Niyakap ko ng mahigpit ang sulat. 10:42 AM. Tumawag ako pabalik sa editorial office. Nanginginig ang boses ko ngunit malinaw. Hindi ko ipapadala ang lumang artikulo at tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Tumahimik ang kabilang linya. At pagkatapos, isang mapang-uyam na tawa ang narinig. "Kung ganoon, tapos na tayo. Paalam, Ana." Napaupo ako ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Tumayo ako, binuksan ang laptop ko, at pinindot ang send sa bagong file patungo sa isang independent news website sa Russia. Ang pamagat. 2 linggo na nagbago sa buhay. Bakit pinili ko ang katotohanan kaysa sa pera? Pagkatapos, isinara ko ang computer. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang traffic ay mahaba pa rin, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang isa pang ambulansya at nakita ko ang mga tao na nagbigay ng sunod-sunod ng ngiti. Nagbigay ako ng ngiti pabalik. Umiyak ako, ngunit nakangiti ang labi ko. Pumasok si Professor Hizon. Nakita niya ang mukha ko at mahinang nagtanong, "Handa ka na bang simulan ng bagong gamot bukas?" Tumango ako. "Handa na po, at handa na ring simulan ng bagong buhay." Nagbigay siya ng ngiti. Nagbigay ako ng ngiti pabalik. Ang dating matataas na pader ay gumuho na ng ganap, at sa mga basag na ladrilyo, may isang lilang waling-waling na tumubo ulit, mas matibay kaysa dati. Araw 14. Umaga ng huling araw ko bago umalis sa ospital. Nagising ako ng walang sakit. Ang pinakabagong scan ay nagpakita na ang tumor ay lumiit na sa 0.4 centimeters. Bumalik sa normal ang white blood cells. Nagbigay ng ngiti si Professor Hizon at mahinang nagsalita, "Gumaling ka na po. Ngunit kailangan mo pa ring uminom ng antiviral na gamot sa loob ng 6 na buwan at bumalik para sa check-up bawat 3 buwan." Ngumiti ako, isang ngiti na nagmula sa loob. Kinahapunan, nag-organisa ang ospital ng isang maliit na appreciation ceremony sa rooftop garden. Naroon lang ang medical team, mga nurse, at 4 na kalbong bata. Inabot ni Ate Joy ang isang sampagwita lei.
Nagsalita ng maikli si Professor Hizon. Salamat sa pagpapaunlak mo sa aming gamutin ka at salamat sa pagpapaunlak mo sa aming matuto mula sa iyo. Nagbigay ako ng ngiti sa lahat at naglakad patungo sa unang bata. Ang bata ay nagngangalang Nong Tonkla, 9 na taong gulang. Lumuhod ako. Natakot ka ba? Ngumiti ng malaki si Nong Tonkla. Oo, pero sinabi sa akin ng nurse na ang cancer ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng katapangan. Niyakap ko ng mahigpit si Nong Tonkla. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Pagkatapos, naglakad ako patungo kay Tita Norma. Inabot ko sa kanya ang isang puting sobre. Nasa loob ang pera na naipon ko mula sa bayad sa freelance article na natanggap ko. Ipagbili niyo po iyan ng spare parts para sa lumang machine, para makatulong pa po iyan sa susunod na tao. Napaluha si Tita Norma at nagbigay ng ngiti ng nanginginig. Bago ako bumalik sa kwarto, kumuha ako ng lilang waling-waling mula sa kama at inilagay iyon sa notebook na kung saan ko isinulat ang buong kwento. Nang gabing iyon, huli akong nakipag-usap kay Professor Hizon. Dalawa kaming nag-iisa sa kanyang opisina na puno ng mga parangal mula sa buong mundo. Nagtanong ako ng diretso, bakit po kayo pumili na bumalik dito para mag-practice sa Pilipinas sa halip na manatili sa Memorial Sloan Kettering? Ngumiti siya ng tahimik at kinuha niya ang isang larawan ng pamilya. Ang kanyang anak na babae ay nakasuot ng uniform ng paaralan. Kasi dito, hindi lang katawan ang ginagamot ko, kundi pati na rin ang puso ng buong bansa. Kapag gumaling ang isang pasyente, babalik siya at sasabihin iyon sa 10 tao. Ang 10 tao na iyon ay magsasabi sa 100 at ang 100 iyon ay magdadala ng pag-asa sa buong bansa. Huminto siya at tumingin sa akin. Miss Ana, isa ka sa 100 tao na iyan. Ang artikulo mo ay isinalin na sa Filipino at binabasa na ng libu-libong Pilipino. Ipinagmamalaki nila iyon, hindi dahil mas magaling kami kaysa sa iba, kundi dahil hinding-hindi namin iniwan ang sinuman. Natahimik ako. Umiyak ulit ako. Bago ako umalis, inabot niya sa akin ang isang puting sobre. Ito po ay sulat mula sa Ministry of Health ng Russia, ipinadala sa aming ospital kaninang umaga. Formal na nagpapasalamat po sila sa pagligtas sa buhay ng isang Russian journalist at humihingi ng inyong medical data upang gamitin para sa pag-unlad ng sistema sa Moscow. Kinuha ko ang sobre ng nanginginig ang kamay. Binuksan ko iyon formal na selyo at ang huling pangungusap. Itinuro na sa amin ng Pilipinas na ang awa at kaalaman, kapag pinagsama, ay makakagawa ng totoong himala. Niyakap ko ng mahigpit ang sobre. At pagkatapos ay niyakap ko si Professor Hizon. Nang gabing iyon, huli akong nakatingin sa kisame. Nakaupo si Botong Robot sa tabi ng kama. Ang screen ng mata ay hugis puso. Sladkik Snov. Ngumiti ako at nakatulog ng mapayapa. Umaga ng araw 15. Lumabas ako sa ospital gamit ang sarili kong mga paa. Walang wheelchair, walang dextrose. Sa counter, inabot ni Ate Joy ang isang bagong lilang waling-waling. Itanim niyo po iyan sa Russia. Mas matibay iyan kaysa sa iniisip ninyo. Kinuha ko iyon at nagbigay ng ngiti sa lahat ng nakatayo sa linya, mula kay Professor Hizon, Tita Norma, Nong Tonkla, hanggang sa cleaner na laging nakangiti sa akin tuwing umaga. Naghihintay ang parehong taxi ni Kuya Jose. Binuksan niya ang pinto at nagbigay ng ngiti. Sa paliparan ng naiya po, tumango ako. Sa daan, ang traffic ay mahaba pa rin, tulad ng unang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbigay ako ng ngiti sa ambulansya na dumaan at nagbigay ako ng ngiti sa lahat ng nagbigay ng ngiti pabalik. Sa paliparan, bumili ako ng tiket pabalik sa Moscow. Ngunit bago sumakay sa eroplano, dumaan ako sa souvenir shop. Bumili ako ng 10 pakete ng waling-waling seeds at isang postcard ng naiya. Sa postcard, sumulat ako kay mama at sa kapatid ko. Hindi lang ako ang ginamot ng Pilipinas, kundi pati na rin ang puso ng buong pamilya natin. Magtanim tayo ng bulaklak na magkasama pagbalik ko. Umalis ang eroplano. Tumingin ako pababa. Maliwanag ang Maynila. Ang traffic ay mahaba pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko iyon bilang daloy ng dugo ng lungsod na hindi kailanman humihinto para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Niyakap ko ng mahigpit ang waling-waling seeds at alam ko na ang tunay na himala ay wala sa mamahaling kagamitan, kundi sa pusong hindi kailanman sumusuko. 3 buwan ang lumipas. Moscow, ang temperatura ay 2°, 18°C.
Makapal ang snow kaya nagyelo ang bintana ng bahay. Nakaupo ako sa harap ng computer. Ang screen ay nakabukas sa aking personal na column sa isang Russian online newspaper na tinatawag na Vidok Novenie. Ang una kong artikulo pagkatapos ng aking muling pagsilang ay pinamagatang, "Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o makabagong machine, kundi sa dami ng beses na huminto tayo upang tiyakin na walang naiwan." Ang artikulo ay 4,500 salita ang haba. Walang litrato ng lumang machine, walang litrato ng banyo. Mga litrato lang ng kalbong bata na nakangiti ng malaki, ni Tita Norma na naghahawi ng sinulid sa tabi ng apheresis machine, ang rooftop garden at ang lilang waling-waling na itinanim ko sa isang paso sa bintana ng Moscow. Ang mga komento ay umapaw 12,000 komento sa unang araw. Isang Ruso ang sumulat. "Ako ay isang doktor sa isang ospital ng gobyerno sa St. Petersburg. Bukas, sisimulan ko ang tumor board meeting sa estilo ng Pilipino. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pagiging mabagal para sa pasyente ay ang tunay na bilis." Ang isa naman ay sumulat, "May liver cancer si Mama. Lilipad kami patungong Maynila sa susunod na linggo. Hindi dahil mura, kundi dahil gusto namin ang pusong tulad ng inilarawan mo." Umiyak ako sa harap ng screen. Kinahapunan, nag-zoom ako kay Professor Hizon. Nakasuot siya ng light blue polo shirt, nakaupo sa rooftop garden. Ang lilang waling-waling ay namumulaklak. "Miss Ana, ang artikulo mo ay naisalin na sa 15 wika kasama na ang Filipino." Umiyak ang mga Pilipino nang basahin iyon, hindi dahil pinuri kami, kundi dahil sa wakas ay nagsisimula ng makita ng mundo ang puso namin. Nagbigay ako ng ngiti sa kamera. Salamat sa pagligtas sa buhay ko at salamat sa pagtuturo sa akin na ang awa ay hindi kahinaan kundi ang pinakamatibay na sandata. Ngumiti siya. "Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking katotohanan? Iyon ay kapag ang awa at kaalaman ay pinagsama, makakaya nitong maglakbay sa buong mundo ng walang pasaporte." Tumulo ang luha sa akin. Nang gabing iyon, nag-email ako sa Ministry of Health ng Russia. Nag-alok ako na maging tulay mag-organisa ng online training para sa mga Russian doctor upang matuto tungkol sa tumor board system ng Pilipinas at imbitahan ang mga Filipino nurse na magbigay ng training sa Moscow. Dumating ang sagot sa loob ng 3 araw. Maligayang pagdating at salamat ulit Pilipinas. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa paliparan ng NAIA ulit. Sa pagkakataong ito, hindi ako pasyente, kundi isang invited speaker sa isang international conference, ang Compassionate Oncology 2026. Sa entablado, nagbigay ako ng ngiti sa 1,200 na tagapakinig mula sa 45 na bansa at nagsalita ng unang pangungusap sa Filipino. "Magandang araw po. Pumunta ako rito para hanapin ang malupit na katotohanan, ngunit nakita ko ang tunay na himala, malakas ang palakpakan. Itinaas ko ang isang paso ng lilang waling-waling. Ito po ay tumubo mula sa seeds na ibinigay ni Ate Joy. Nakaligtas iyan sa 30 Badros Celsius na taglamig ng Moscow dahil dinidiligan ko iyon ng pag-asa araw-araw tulad ng pagdidilig ng mga Pilipino ng pag-asa sa buong mundo." Huminto ako at tumingin sa paligid. Nakita ko si Professor Hizon, si Tita Norma, si Nongton Kla na nakangiti sa unang hilera. Ang tunay na kadakilaan ay wala sa kung gaano kabilis tayo nanalo sa mundo, kundi sa paghinto natin upang tiyakin na lahat ay nanalo ng sabay-sabay. Ang palakpakan ay tumagal ng 7 minuto. Pagkatapos ng kaganapan, isang batang babaeng Ruso ang tumakbo palapit sa akin, mga 12 taong gulang, may hawak na maliit na lilang waling-waling. "Ate Ana, may cancer din ako tulad mo, pero mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa pagsulat mo ng artikulo." Nagkaroon ako ng lakas ng loob na ngumiti. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at alam ko na ang katotohanan na pinili ko ay hindi lang ako ang tinulungan, kundi naglalakbay din patungo sa puso ng batang ito at ng libo-libo pang bata tulad ng tubig na dumadaloy mula Maynila patungong Moscow, patungo sa bawat sulok ng mundo, nang hindi kailanman humihinto. 1 taon ang lumipas. Nobyembre 12, 2026 ang anibersaryo ng aking emergency landing sa NAIA. Nakatayo ako sa harap ng isang puting kahoy na bahay sa Moscow. Ang mga lilang waling-waling ay namumulaklak sa balkonahe. Kahit na umaalpas ang snow, bumukas ang pinto. Lumabas si Mama, may baston, mas masigla ang mukha kaysa dati. "May bisita ka anak?"
Ngumiti ako. Opo, espesyal na bisita. Huminto ang isang puting van ng Philippine Embassy sa harap ng bahay. Bumaba si Professor Hizon, Ate Joy, Tita Norma, Nong Tunkla at ang bagong botong robot. Lahat sila ay nagbigay ng ngiti. Nagbigay ng ngiti si Mama, luhaan ang mata. Inabot ni Professor Hizon ang isang puting sobre. Ito po ay scholarship mula sa aming ospital. Libreng paggamot para sa early stage breast cancer ni Mama mo at ikaw, Miss Ana, ay visiting lecturer bawat taon. Umiyak si Mama at niyakap silang lahat. Kinahapunan, umupo kami sa living room. Nagsalita si Botong Robot sa Ruso, Счастье начинается здесь. Iniabot ni Nong Tunkla ang waling-waling seeds kay Mama. Magtanim po tayo, Lola. Mamumulaklak iyan kahit na may snow. Nagtanim kami ng waling-waling sa isang paso na may nakasulat na mula Maynila patungong Moscow nang may pag-asang hindi matutunaw. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko at isinulat ang huling artikulo ng serye, Philippine Miracle, pinamagatang, ang tunay na himala ay hindi ang paggaling sa sakit, kundi ang pagiging tulay ng isang tao na nag-uugnay sa pag-asa sa buong kontinente. Nagtapos ako sa pangungusap na naging paborito kong kasabihan. Inisip ko na ang himala ay ang nangyari sa loob ng 2 linggo, ngunit ngayon, alam ko na ang himala ay ang pinipili nating ipasa, araw-araw, hanggang sa maging walang hanggan. Ang artikulo ay na-share ng 1.2 million beses sa loob ng 24 oras. Ang Philippine Miracle ay nag-trend sa buong mundo sa loob ng 3 araw. 2 taon ang lumipas. Ang tulay ng Pag-asa Institute ay formal na binuksan sa Maynila at Moscow nang sabay-sabay isang cross-national training center para sa mga doktor at nurse na nakatuon sa compassionate care. Ako ang co-director. Si Professor Hizon ang consultant. Sa opening ceremony, ang batang babaeng Ruso na tumakbo palapit sa akin ay nakatayo sa entablado, mahaba ang buhok, matatas siyang mag-Filipino. Gumaling na po ako at ngayon, nag-aaral po ako dito para maging nurse para ipasa ang himala sa susunod na tao. Tinitigan ko siya. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Ang waling-waling na itinanim ko sa Moscow ay dinala at itinanim sa parehong institusyon. Namumulaklak iyon kahit na taglamig. Bawat taon, tuwing Nobyembre 12, nag-oorganisa kami ng Waling-Waling Day. Ang mga tao mula sa buong mundo ay nagpapadala ng mga larawan ng waling-waling na itinanim nila sa kanilang bahay na may mensaheng, "Ako ay bahagi ng himala." Sa taong 2028, ang bilang ng mga pasyenteng may kanser na naglalakbay patungo sa Pilipinas para magpagamot ay tumaas ng 300%. Ngunit ang mas tumaas ay ang bilang ng mga doktor at nurse mula sa buong mundo na nag-training at bumalik upang baguhin ang sistema sa kanilang bansa. Inihayag ng Ministry of Health ng Russia na ang tumor board system ng Pilipinas ay ang bagong standard. At sa huling thank you letter na ipinadala sa Ospital ng Awa, nakasulat, hindi lang pasyente ang ginamot ng Pilipinas, kundi pati na rin ang pag-asa ng sangkatauhan. Nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ko sa Moscow, nakatingin sa lilang waling-waling na namumulaklak na hinahamon ang taglamig. Nakaupo si Botong Robot sa tabi ko. Ang screen ng mata ay hugis puso. "Ana, ikaw ay minamahal." Ngumiti ako. Niyakap ko ang maliit na robot. Hindi lang ako masaya, ako ay bahagi ng himala na hindi kailanman magtatapos. At sa Maynila, sa rooftop garden na dating kinatatakutan ko, ang bagong kalbong bata ay nagdidilig ng waling-waling, nakangiti ng malaki. Hindi niya alam na ang seeds ng bulaklak na ito ay naglakbay mula Moscow dahil sa luha at pag-asa ng isang babae. Ang himala ng Pilipinas ay hindi nagtapos sa loob ng 2 linggo. Nagsisimula pa lang iyon at magpapatuloy na kumalat sa buong mundo hanggat may mga taong pipiliing huminto para sa iba at ipasa ang pag-asa tulad ng lilang waling-waling na namumulaklak kahit saan na hindi inakala ng sinuman na posible